Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Oy, andito kami. Wala pa kayo mga kamay. Aba naman, tahimik na tahimik ang paligid. Talaga nga naman. 4:36 na ho ng hapon, August 16, 2016. Sabayan pa rin tayo napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Of course, pwede din tayo mapanood sa atin pong Facebook live. Yan. Din sa www.untvweb.com. Ang mga gusto mong mag-apply ng mag-download ng mga application at makapanood saan man kayong sulok ng mundo naroon sa pamamagitan ng inyong mga mobile devices, pwede nyo i-download ang iOS o Android application po ng UNTV. Ano nyo lang, UNTV app. Yan, Android man yan o iOS. Araw-araw po may kasama tayong isang doktor at isang abogado rin. Naglalaan naman ng oras para magbigay ng libreng serbisyo para sa inyo. Sa araw na ito, kasama po natin sa ating paglilingkod si Attorney Alfred Fortesa. There you go. At si Dr. Teofilo San Luis. Yan. Isa naman po siyang thyroid specialist. Yan. Yung mga may problema sa thyroid, yung mga lumalaki ang lalamunan, merong ang tawag nila dyan ay bosyo. Ba't nga ba tinawag na bosyo yan? Oh. Di ba bosyo? Bosyo tawag nila dun eh. Tama ba yun? Bosyo. Di ba bosyo? Oh, kaya nga nauso si Kalabog and bosyo. Tumawag lamang po sa ating numero 442-6244 Local 157. Makakausap nyo po ang ating abogado at ang ating pong doktor. Yan, para kayo ay makapagkonsulta para sa kanila. Pwede rin kayo magsadya sa ating himpilan hanggang 6 p.m. po tayo dito. Of course, hanggang 6 p.m. Diretso na yan. Pero hanggang 5:30. Hanggang 5:45. Umpisa na ho natin. 4:38 na ng hapon ng ating pong mga mahalagang balita ngayong maghapong ito. Una, simula po ngayong araw uumpisahan na ng DOH o ng Department of Health ang pamimigay ng libreng gamot para dun sa mga inatake ng stroke. O yan, Joseph Miranda. Yung mga inatake ng stroke. Di kaya ako atakihin dito. Ipapamahagi po ang gamot sa 26 na pampublikong ospital sa bansa. Available din po yung CT scan services na isa sa mga nagsisilbing diagnosis ng doktor sa mga pasyenteng na stroke. Kabilang po diyan sa mga ospital na namimigay nitong libreng gamot. Yung East Avenue Medical Center, ang Philippine Heart Center, ang Jose Reyes Memorial Medical Center, ang Quirino Memorial Medical Center, ang Philippine General Hospital at iba pang provincial hospital. Alam nyo, yung stroke ko kasi, ang yan ay sinasabi nilang cerebrovascular disease. At nagkakaroon ng pagbabara dun sa mga ugat na nagsusupply ng dugo sa ating mga utak. Kaya nagkakaganyan pumipilig. Karamihan ho tinatamaan diyan yung mga nasa edad na ni Jerry Panghulan. Yan yung mga karamihan yan. Actually, nag-uumpisa yan 55 years old pa lang kaya sapul na si Panghulan diyan. At saka basta from 55 pataas, medyo yun ho ang prone sa stroke. Yan po ay pwedeng dahil sa yung mga kain ng mga lechon, kain ng mga mamantika, at saka ang isa dito na pinanggagalingan, kaya tagilid dito si Joseph Miranda at saka si Jack Malyari. Ang isang pinanggagalingan dyan, yung unhealthy lifestyle. Yung bang inom ng inom, sigarilyo ng sigarilyo, ayan, si Jess Lapid Jr. yan, pagka hindi nagpakabait yan ng hindi nagtigil ng sigarilyo at kainom, nako, nung isang araw 180 over 110 ang BP. Pambihira. Kaya yan ang sinasabi ko, huwag intaying
magbara ang inyong mga batok, ha. Ang bawat box po nitong gamot na ito na ang tawag nila dyan ay Altiplace, nagkakahalaga ho yan ng nasa 80,000 pesos. Kaya po malaki ang matitipid ng isang pasyente na makakapag-avail ng libreng gamot na pinapamigay na yan. Ang pinapaalala lamang po ng DOH, kung makaramdam kayo ng simptomas ng stroke, mas mabuti pumunta kayo agad sa doktor para maiwasan na kung ano man yung mga aring maging implikasyon po niyan. And of course, iwas sa mantika, iwas sa taba, iwas sa mga makokolesterol. O yan, ha? Para kayo ay yung mga mahihilig dyan sa, sa mga taba-taba. O, ito naman ay mga nag-aabang na naman ho ng mawawalan ng supply ng tubig. Itong ilang bahagi po ng Quezon City mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Ang iniaabiso po ng Manila Water kasama po sa mga apektado ng water service interruption yung ilang bahagi ng South Triangle. Mula po yan 10 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock ng madaling araw bukas. At mamaya naman pong 11 ng gabi hanggang 1:30 na madaling araw, mawawalan po ng supply ng tubig yung Old Balara o yung mga taga Old Balara, ha? Samantalang 10 naman po ng gabi hanggang 4 ng madaling araw ang scheduled water service interruption sa ilang bahagi ng barangay Tandang Sora. O, ito naman. Yung ilang linggong sunod-sunod na nagbabawas, nagro-rollback tayo, may balik na ngayong kaagad. Ang balik ko, meron namang oil price hike. Ngayong araw po na ito, merong mga kumpanya ng langis na nagpatupad ng kanilahong pagtataas. Yung Petron Flying V, yung Sea Oil, yung Shell, ang 55 centavos na dagdag po sa presyo ng kanilang litro ng gasolina. 70 centavos naman po sa diesel at 65 centavos naman sa kerosene. Kaparehong halaga din po ang ipinatupad na price hike sa gasolina at diesel ng PTT Philippines, yung Eastern Petroleum, Uni Oil at Phoenix Petroleum. Pero wala hong naging paggalaw doon sa kanilang kerosene. Saan pa magamit pa ba kayo ng kerosene? O iba sa gasera. Nag-aanyaya ho tayo doon sa mga gustong kumonsulta ng mga medical problems ninyo, yung mga legal problems. Meron po tayong mga libreng legal advice at medical advice na pwede nyong itawag sa 442-6244 Local 157. Makakausap nyo po si Dr. Teofilo San Luis, isang thyroid specialist, at si Attorney Alfred Fortesa. Pero kung malapit lang kayo dito sa area, o kaya dapat nag-a-anunsyo na tayo today nung kung sino nandyan bukas Pero eto pwede kayo naman magsadya kasi ibig sabihin kahit anong araw, Monday to Friday, hindi kahit anong araw, Monday to Friday na nga Ang gulo mo Oo. Monday to Friday, pwede naman kayong pumunta dito mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon dito po sa ating opisina. Okay, pwede kayong tumawag sa ating mga telepono 442-6254, 442-6255, 442-6244, Local 181. Hanapin nyo lamang po si Diane at si Rome. Pero yung mga gustong kumonsulta ng live sa doktor at sa abogado, nandito po sila ng 4:30. Kasabayan ho natin hanggang mamaya yan. Kaya pwede kayong magsadya dito sa atin pong himpilan. Pero yung ibang mga kinukonsulta ninyo, yung mga kailangan ninyo, yung mga idinudulog ninyo mga public services, pwede nyo pong gawin yan ng personal at yung mga lumalapit sa atin dito mula umaga hanggang hapon. Nandiyan naman po ang ating Public Service Center. Ang facebook.com, pwede nyo pong padalan din ang inyong mga mensahe /serbisyong kasangbahay. Pwede din kayo mag-tweet sa amin sa @untv_sk at pwede din kayo mag-email sa ating pong serbisyong kasangbahay@gmail.com. Mamaya makakasama ho natin si mula sa Commission on Population. Kung meron kayong mga gustong itanong, pwede kayo mag-post sa atin pong Facebook page. At makakasama natin mamaya ang Acting Deputy Executive Director, si Ginoong Lolito Boyet Takardon ng COMPOP. Yan, Commission on Population. At 4:45, wala hong maglilipat. Parang awa nyo na. Do yourself a favor. No? Kasi mahirapan pa kayo. Lilipat pa kayo. Nandito na nga ang serbisyong kasambahay. Wala akong alis.
4:49 in the afternoon. Bukas ho ang ating doktor na makakasama, August 17, araw ng Miyerkules, si Dr. Gumercinda Cruz Javier. Isa po siyang obstetrician and gynecologist. Kaya yung may mga problema sa matres, may mga problema sa ovaryo, may mga problema sa pagdadalang tao, yung mga problema ng kung ano-anong laman loob, o yung reproductive organs natin, ang concern, lalo na yung mga kababaihan, hindi pwede na si Kim, wag nang isali. Basta yung mga may problema, pwede kayong kumonsulta bukas kung gusto nyo magsadya kayo dito sa amin before 4:30. Nandiyan na po yung ating mga abogado at nandun din ating makasama pong doktor for tomorrow. Pero yung ating Action Center, nandyan po yan bukas Monday to Friday from 8 in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. Sa kauna-unahan hong State of the Nation address ni Pangulong Duterte, isa po sa binigyan diin niya itong mga pagpapatupad ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. At kapag alam naman niyo, sinabi ho yung responsableng parenting, kasama dyan yung yung tamang edad ng babae para magbuntis. Yan, kaya ilang taong ka na? 36. Hindi ka na pwede magbuntis. High risk pregnancy ka na. Kaya tantanan mo na, tumahimik ka na. Yun namang iba. Dalawang bagay yan Dalawang bagay yan. Sobrang bata, yung wala pa sa gulang, o yung nasobrahan na ng gulang. Diba? Kailangan lang dyan, ang tawag nga namin sa Bulacan, manibalang. Yun, pwede pa pagka manibalang. Pero pagka halimbawa, bubot, yung bubot, yung mangga, bubot pa, mapakla pa yan pagka bubot. Pagka naman yan medyo sobra na sa gulang, ibig sabihin yan, hindi mo na pwedeng pangkilawin. Diba? Alanganin na yan. Medyo malapit na mabulok. Ayun yung mga dating dahil... Ano tanong? Sino nagtatanong? Si Miao po. Si Miao. Si Miao. Walang kinabukasan yan. walang kinabukasan. Alam niyo po kasi, lalo na yung teenage pregnancy, yan ho ang isa sa nagiging dahilan ngayon ng pagtaas ng populasyon sa Pilipinas. Dahil, ewan ko ba, napakarami ho ngayon ng mga kabataan maagang kumikerengking. Dahil sa Facebook, dahil sa kapapanood ng kung ano-ano, ka-Instagram, nai-instant baby ho ganyan na nangyayari. May kausap lang, kahuntahan, kung ano-ano, biglang ayun na, nag-eyeball, pag-eyeball, iiyak, uuwi. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Sabi, inay, nagbunga ang pag-ibig. Ganyan ang nangyari. Tapos, di naman matutuloy, iiwanan din naman nila lalaki. Kamot ulo, ayan na, naku, maniwala kayo. Kaya nakakadagdag pa tayo sa pagtaas ng populasyon. At dapat kasi, alam niyo may mapagtuunan ng pansin natin nito dahil ang sinasabi ng UN Population Fund, ang Pilipinas po ang tanging bansa daw sa Asia Pacific region na tumaas ang rate ng teenage pregnancies. Wow naman, di ba? Ang sinasabi ng Family Planning Organization of the Philippines, ito po ay dahil nga dun sa kawalan ng tamang edukasyon. At ayon po sa kanila, yung pagpapatupad ng curfew, makakatulong sana. Pero meron namang mga lugar na tutol naman dyan. Dahil yung iba, alam naman nyo, pagsapit ng dilim, medyo, kaya nga sa mga probinsya daw maaga pa lang kasi ghost town na. Alas 7 pa lang ng gabi. Kaya mahaba ang kanilang gabi. Sa haba ng gabi, nabubuo si baby. Ganun ang nangyayari. Nabuo si baby sa haba ng gabi. Parang ganun ang medyo matinding pelikula yan. Ano ho ngayon ang ginagawa ng Commission on Population para patuloy na isulong ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama natin si Ginoong Lolito Boyet Tacardon ng ating Deputy Executive Director ng Commission on Population. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyong taga-subaybay. Welcome sa ating pong serbisyong kasambahay. Totoo ba yung nakikita natin na ang rate ng teenage pregnancy sa atin, sir, ay
O tumataas? Opo, tumataas po sa ating base po sa Young Adult Fertility Survey ng 2013. Actually, sa isang dekada, from 6.3% na proportion ng mga kabataan edad 15 to 19, tumaas ito into 13 or almost 14%. 14%. Oo, bali na doble. Yung trending natin from edad ng 15 to 19, so mga teenagers na So kababaihan. 15 to 19 ang karamihan na nai-involve dito sa teenage pregnancy. Opo, oo. From 15 to 19 years old. Actually, ang adolescent po kasi, ang teenager kasi, it involves 10 to 19. Kaso nga po, ang available data po natin base sa ating mga available surveys, 15 to 19 lang po. Oo, pero meron na rin na bubuntis as early as 14, di ba? Yun nga, iba, meron akong nakita nung kakilala 13 years old pa lang. Buntis na. Minors po talaga, marami na rin pong nire-report talaga sa Hindi ko kaya ang isa sa mga dahilan din dito yung ang parehong magulang ngayon ay busy sa pagtatrabaho. Malaking bagay po yun. Oo. Kasi sa panahon po ngayon na ang mga kabataan sa modernong panahon ay taas ng access nila sa information, lalo na sa internet, sa iba't ibang media na nakukuha. At ang kulang po doon, somebody na magsasabi sa kanila kung tama o mali yung kanilang nakukuha. At dahil kulang po yung parental guidance na sinasabi natin, dahil nga either si nanay nasa abroad o di kaya nagtatrabaho kahit dito lang sa Pilipinas, hindi po sila nagagabayan. Having said that, bakit ho ang sinasabi ngayon na dun sa mga pagsusuri nila, ang dahilan ay yung education? Malaking bagay din po yung kakulangan ng kaalaman, particularly po sa kaalaman tungkol sa kanilang sexualidad. Yes, pero considering na ngayon ang access ng kabataan sa information ay very vast Parang, di ba, parang kung education about all of this, kasi alam niyo tayo mga Pilipino, sabi nga nila, hindi ho tayo ganun ka-open when it comes to issues o regarding parang sa bahay, hindi pinag-uusapan ng birds and the bees di ba? Parang when the birds and the bees, kayo, alam nyo ba yung tungkol sa birds and the bees? O kita nyo, hanggang ngayon, di nyo pa alam ang birds and the bees? Hindi talaga pinag-uusapan yan sa pamilyang Pilipino, di ba? Naka-ingrain sa kultura natin na ang sexualidad ay talagang hindi siya openly dinidiscuss sa loob ng bahay. Oo. Kaya pero with the access ng mga kabataan ngayon sa information, hindi ba yung exposure nila dapat nga hindi na masyadong sabihin na nasa education problem pa dahil all of these are accessible sa kanila. Ang problema po, yung nga sinabi ko kanina, walang naggagabay sa kanila kung anong tama. Kaya yung mostly nakukuha nila from the internet. One-sided. One-sided. At saka po, base din sa pag-aaral po na kinandak po natin sa Commission on Population, yung effect particularly po ng pornographic or yung sexual explicit content. Imbes na makuha nila yung mensahe to prevent them from undertaking yung ganong klaseng involvement, yun po ang ginagawa. Na-encourage sila because of that. Parang na hindi nila alam yung kanilang pinapasok. Opo. We have to understand po kasi ng kabataan ay stage na nagfo-form sila ng kanilang sexual identity. Nag-e-explore pa. Nag-e-explore. At ang kanilang main po ng talaga sa kanilang sarili is through experiments. Yung kanilang curiosity na pupunuan po yan ng experimentations, exploration, ganun po yung kanilang. So hindi ho ba dito ang susi nito higit sa lahat ay yung ties sa family at yung paggabay ng mga magulang and pag-expose sa kanila sa spirituality? Tama po kayo, malaking bagay po yun, na mabuo po kayo yung kanilang values at saka yung kanilang morality. Ang problema lang po sa mga magulang, yung nabanggit niyo po kanina, na base sa kultura po kasi natin, hindi madalas na pag-uusapan yung mga ganitong Pangalawa, dahil po doon, wala din kakayahan yung mga magulang na i-discuss. Lalo na po kasi meron po tayo ngayong changing roles in the household. For example, yung nanay ang nasa abroad, yung tatay ang napag-iiwanan, ay kung yung anak po niya na babae magtatanong tungkol sa mga bagay-bagay ng kanyang sexualidad, parang ang hirap niyang kumonek. But in spite of all these problems, hindi ho ba kung halimbawa napataas naman ang spiritual being ng isang tao, yung kanyang kumbaga spirituality, ay malaking bagay ang magagawa nito dahil sa
kahit na may exposure ka doon sa iba't ibang mga bagay, kung nabigyan ka naman ng magandang moral values, ng mga lahat ng, kumbaga na ituturo naman sa'yo, o hindi ka dapat mag-engage into different kinds of yung mga bagay na hindi maganda, dahil ito yung spiritual side naman, hindi ba? Kahit na sabihin hindi sila masyadong hindi nila pinag-uusapan ng about the birds and the bees, at least kung ma-encounter nila by themselves, merong pang pigil sa kanila, hindi ho ba ganun? Oh, definitely po, absolutely na talagang ang tanging makakatulong sa kabataan na makaiwas po sa mga pag-engage into oral sexual engagement. Yung kanilang values at saka yung kanilang morality and yung kanilang spirituality po talaga. Malaking bagay po 'yon. Makikita po natin base din sa pag-aaral na yung mga kabataan na malakas po yung pundasyon nila sa kanilang values at sa kanilang spirituality. Sila po talaga yung nag-excel at they keep on holding onto their aspirations sa pag-aaral at napipili po nila yung kanilang mga barkada na makakaiwas dun sa mga aktibidades na makakapagpunta sa kanila dun sa mga early sexual engagement po na nagre-result into teenage pregnancy. Na pagdating na lang nung panahon na may sarili na silang wish, that's the time that they actually decide na sa sarili nila, meron na silang kakayahan pumili ng mali at tama. Pero dito ho sa inyong ginagawa ngayon sa Commission on Population, ano ba ang mga moves? Kasi parang ano yung especially dito sa pagtugon doon sa panawagan ng Pangulong Duterte? Well, in relation po dun sa prevention po ng teenage pregnancy, mostly ang ginagawa po natin sa Commission on Population is on the prevention side. More on information dissemination, capacity building po dun sa mga kabataan, both in school at saka sa community based po, kasi meron din po tayo mga out of school youth na nakakaranas din po ng ganitong klaseng problema. So ang ginagawa po natin, nagbibigay po tayo ng mga iba't ibang information about their sexuality, kasi magugulat po kayo talaga na kahit as old as na po yan, mga 18, 19, minsan kapag nagpo-forum po tayo sa mga schools, ang kanilang tinatanong about paano ba mabuntis? Pag minsan po bang ginawa lang mabubuntis na, yung mga ganong klase na nagpa-reflect po ng kakulangan talaga ng impormasyon din po sa kanya. So isa po yun, namimigay po tayo ng information dun sa school, nakipag-partner po tayo sa DepEd. Meron din po tayo mga capacity building sa mga layo lang sa mga youth leaders. Pero hindi ba dapat nga ganun, pag halimbawa ang alam mo dapat kapag bata ka pa, hanggang wala ka pang wish, ang alam mo dapat, pag ginawa mo yan, buntis ka agad. Oo nga po yun ay nakapagtaka. Kaya po patuloy po yung ating information dun sa sa school. Kasi yung school din po minsan, yung mga bagay about sexuality, isa rin pong epekto ng kultura natin na medyo tabu po sa kanila na pinag-uusapan. Kaya ang discussion lang po about sexuality is nasa natural science lang po as biological aspect ng katawan. Pero yung mga values na ini-instill natin about dun sa pag-prevent sana ng early sexual engagement, hindi po siya napag-uusapan. Tsaka kasi dapat yun ang makonsentrate. You're not supposed to do that. Dahil that is only being done by married couples. Yung nga po, diba, parang hindi, kasi parang ang mangyari, parang pag halimbawa hindi rin nakuha ho ng tama, parang ang dating, kaya ako tinuruan ni Sir Tacordon ng ganito para alam ko kung kailan ako pwede at kailan ako hindi. Pagka gano'n ang naging nosyon, lalakas ang loob, pwede, hindi naman ako mabubuntis ngayon diba? Pero kung halimbawa, ang nai-instill sa kanila, you're not supposed to do that hanggang hindi kayo mag-asawa. Yun diba? naman po ang information natin, tinatawag natin siyang values laden. Meaning meron siyang values na pinopromote na mas maganda pa rin iwasan ang pagbubuntis kasi nga based on your values, aspirations, mas maganda pa rin i-pursue yung kanilang pag-aaral kaysa sa panandaliang sarap. Yung mga ganung mensahe po. Pero kayo ho yata sa Commission on Population, mas in-encourage yung mamigay ng condom hindi naman po. Diba? Condom po ay binibigay lang din po sa konteksto ng mag-asawa. Oo, di ba dapat ganun. Pero paano ho nyo nasisiguradong hindi nahuhulog sa kamay ng mga kabataan yung mga kagaya ho niyang nagiging parang pangpalakas loob pa nila to engage in different kinds of sexual activities that will eventually bring them to being pregnant? Well, base po sa provision din ng RPRH law, before an adolescent maka-access ng mga ganyang klaseng commodities, family planning commodities, kailangan ng parental consent.
Yun po yung isang safeguard po natin. So both from the public at saka sa hindi private. Hindi binibigay yan dapat sa mga hindi nagkakaroon dapat ng access yung mga minor. Yung mga teenagers at yung mga minor pa. Hindi yan binibigyan yan, hindi ba? Hindi po. Ang konteksto ng pamimigay ng condom actually is for family planning for couples. Yes, and even other informations na kailangan ang gumagawa, ang may alam ay yung mga may asawa na. Pero ano ho ang action ninyo kung halimbawa na disgrasya na nga, meron hong ganun eh. 'Di ba na parang ala ka na magagawa, nandiyan na eh. Ano ho ang pinapapel ng population, ng Commission on Population? Well, nandiyan na din po yung siyempre support po sa nanay, particularly yung kanyang maternal health. Yes. Kasi nabanggit nyo nga po kanina, yung maselan po kasi sa isang bata na magbuntis eh. So yung talagang suporta sa kanyang kalusugan ay dapat nandyan in collaboration with the Department of Health. Nandyan din po yung continuous na pangangaral para hindi na ulit maulit yung repeat pregnancy na tinatawag natin. Kasi base po sa pag-aaral, kapag mas bata ka pong manganak, ang tendency po mas mataas po yung inyong exposure sa fertility. Ibig sabihin, may tendency na mas marami kang ipapanganak. So, yun po yung tinututukan natin na sana wag nang maulit na manganak siya ulit at may pagpatuloy niya po yung kanyang pag-aaral. But one of the things that happened po, yung halimbawa nagbuntis ng ganyan, siyempre alam natin hindi siya prepared yung mga ganyan hindi nakahanda. Ano ho yung kasi ang pumapasok sa isip ng iba diyan na nagkakaroon ng entertainment doon sa isip nila, ini-entertain nila yung pagpapalaglag, ini-entertain yung iba't ibang mga paraan kung paano to get rid of it, 'di ba? Andiyan yung iwanan na kung makapanganak inilagay sa basurahan. Ano hong ayuda ng Commission on Populations dito? Well, basically po, ang pangangaral po kasi pag nabuntis na, hindi lang yung kabataan, kasama yung pamilya. Yung magulang na dapat hindi nila ino-ostracize o di kaya parang kinukutsa or di kaya pinapaalis sa bahay dahil tinakwil na because of that. The more na mapapariwara. Dapat bigyan ng suporta. Meron ho ba kayong like institution na mismo under ng Commission on Population na nagkakandili? Halimbawa, eto yung mga bata na eto unwanted pregnancy halimbawa kaysa sa kung saan-saan iwan. Kasi kami, meron kaming binuo na Home for the Abandoned Babies. For the reason na ang dami ko napupulot na bata Minsan kung saan-saan lang iniiwan. As a matter of fact, yung asawa ko nakakita ng ganun. Dinala sa ospital, iniiyakan pa. Hanggang kayang nabuo na ng husto yung aming Home for the Abandoned Babies. Meron bang mga ganitong Commission on Population? Ang DSWD po actually ang merong programa dyan. Okay. So, ang Commission on Population, kayo ay concentrated more on the implementation nitong health yung law, reproductive health responsible law. parenthood and reproductive health law. May mga pinapamigay ba kayong mga babasahin? Marami po. Kasi ang strategy po ng Commission Population is more on communication and prevention. So, pero hindi kayo masyado nakikita sa TV at sa radyo, napapakinggan. Po, kasi konti lang po ang aming diba? Pero dapat, kasi yan ang nyo dapat malaki ang inyong exposure sa TV, sa radio, sa social media nowadays, diba? You can go on live sa Facebook, diba? Kasi I think that's very important, hindi ho ba yung sabi nyo nga, you're concentrated on information dissemination and ito ang medium na pwedeng magamit for immediate na implementation ito. Meron naman po kami sa Facebook kasi we take advantage of the popularity ng social media. Yes. Pero mostly ang aming manner of information dissemination kasi po is interpersonal through the LGU. Meron po kaming mga tinatawag na responsible parenthood and family planning classes na kinakandak. Una under po sa sa 4Ps na program natin kasi yung 4Ps as you may know po meron siyang conditionality na dapat mag-attend ng seminar. So one of the seminar na dapat attendan ng beneficiary ng 4Ps nung mag-asawa is responsible parenthood and family planning. So mapapwersa ka. Hindi ka mabibigyan ng 4P kung hindi ka makikinig. Baka naman tinutulugan lang kayo. Diba? Kasi ang daming medium like halimbawa yung mga audiovisual presentations, hindi ba wala ko ba kayong call center na pwede kong tawagan? Commission on Population, pagtawag ko
Mr. Cordon, ako ho isang teenager ho ako. Gusto ko malaman kailan ho ba ako hindi mabubuntis o yung mga tipong pwedeng di ba yung mga information ano ho bang opisina po namin plus kasi po ang katuwang natin sa programa usually yung local government units. Meron po tayong mga population offices po kasi sa mga local government units. Under nila. Under ng local government units yun po. Pero we collaborate closely with them. Hindi kasi ang problema ngayon, yung bang right away matatawagan na makakausap mo eh. Kasi parang ibang, albawa, may gusto ko malaman, pwede kang tumawag kagad dito. Parang call center. Diba? Meron po actually tayo, pero hindi po siya kasi yung coverage po niya, yun ang limitasyon natin. Meron din po kasi tayong strategy na tinatawag na peer education. We train yung mga kaedad din po nila, or di kaya mas matanda ng konti po sa kanila kasi nga yung peer factor din po na actually ang kabataan po hindi nakikinig sa mga magulang ang hinihingan po nila ng impormasyon yung mga kabarkada po nila. Pero napaka-effective po sana niyan kung meron kayong sarili ninyong TV program at sarili ninyong radio program. Yun po ang kulang dahil at least yun ma-input ninyo lahat, makikita nila iba-ibang pamamaraan na magiging iga-igayang panoorin ng bata, 'di ba? Parang gawin mong cartoons, gawin mong o kaya gawin mong Pokemon, 'di ba? Parang habang naghahanap ka ng hindi ka pwedeng makakita ng hindi mo makikita si Pikachu pagka hindi mo alam 'to. Yung mga tipong ganoon, 'di ba? Yung nga po ang sa kasalukuyan po kasi limitado yung budget ng Popcom, pero with the policy statement po ng presidente which we already naman propose sa kanya ng mga strategies na dapat gawin kasama po yung intensified communication po talaga using the media. Hopefully mag-invest talaga po ang gobyerno on the promotion ng responsible parenthood and family planning, particularly po sa prevention ng teenage pregnancy. Kung ano pwedeng maitulong ng ating himpilan, please feel free para po bukas po. Tulong po siya Bukas po ang ating himpilan para sa mga bagay na pwedeng magawa po natin together at siguro mula po dito sa ating serbisyong kasambahay program hanggang sa lahat ng mga programa ng UNTV and ng Radyo La Verdad 1350. We welcome you, sir. And kung ano ho yung ating pwedeng maging collaboration para ho matulungan din naman namin kayo dahil nakakaawa ho yung maraming mga kabataan na na-engage sa ganito. Thank you so much for being with us, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon. And anytime po ay bukas po ang ating himpilan para sa inyo. Definitely, babalik po kami sa certainly po. Ako I am thinking of maybe sitting down for something that we can come up with para ho sa isang merchandising plug siguro na continuously spread out natin sa buong mga programs kahit na mga 2-minuters lang na information na makakapagbigay sa kanila na magandang pananaw para ho hindi ma-engage sa iba't ibang mga ganitong bagay mga kabataan natin. Malaking bagay po sa programa po yun. Welcome, sir, at kayo ho'y sana'y maging kabahagi na ng ating serbisyong kasambahay mula sa araw na ito. Salamat po. Magandang araw po si Ginoong Lolito Boyet Tacardon, ang Acting Deputy Executive Director ng Commission on Population. Sa pagbabalik, hahataw na ho tayo ng libreng serbisyo. Wala hong alas 5:12 in the afternoon. Babalik po kami. Kasabay kong bumabati yung ating mga kasambahay dito kasama ng muli ni Jack Malyari. Yan number 1 si Jack Malyari sa listahan ngayon dahil papadala daw ng lechon si Jack Malyari tsaka ng chicharong baboy. Yan, pampaputok ng ugat yan sa ulo. Si King Santos, susuko na ba? Tsaka si si Ricky Ramos, si Joseph Miranda, si Bong Etorma, at ang lahat ng ating mga kasambahay dito bumabati ng isang maligayang kaarawan sa aking may bahay. Yan. Happy 20th birthday, bata pa, nasawa pa, 20 years old pa lang. 20 years in service. Parang ako, di ba? Kala nila 33 pa lang ako 33 years in public service. So, happy birthday.
kay Ate Arlene. Yan, si Ate Arlene. Happy birthday. At ganun din, binabati ka ni Mr. Joel sa Maniego. Mama? Maniego. Ayan salamat. Salamat po at sa pagsubaybay sa ating serbisyong kasambahay. Alamin muna natin ang update kay Arnel Pisngot na lumapit ho sa atin noong nakaraang linggo. Meron ho itong kidney stone. Ito na po ang naging service ni Doc sa kanya. Inaksyonan na po yung problema sa kalusugan itong isa nating kasambahay na lumapit dito sa ating Action Center noong nakaraang Thursday. At sa tulong po ng TANS Multi-Specialty Clinic ni Dr. Philip Tan ay nakapagpakonsulta po at naipa-ultrasound natin itong si Arnel. At lumabas nga po sa resulta na meron nga po itong bato sa bato. Ano bang problema natin, Arnel? Ano po yung pong kuya sa kidney stone ko po sa likod yung... Meron kang kidney stone. Na-check up ka na? Mga nakaraan taon po. Bali po, pang-apat ko na pong atake. Okay, ngayon, mayroon pa rin? Masakit pa rin? Opo, actually pong kanina pong umaga, ayun po. Naulit na naman? Naulit po. Findings natin kay Arnel, may nakita tayong bato sa kidney, medyo malaki-laki na doon, Meron tayong doon sa right side and meron din tayo sa left side. Ibig sabihin, 2 kidney stones nakita natin. Kaya tama po si Arnel na 3 ito before na ilabas niya yung isa. May 2 pang naiwan. Kaya ito yung sumasakit sa kanya ngayon. Pero ang pain niya, it's more on the left side, Kaya even though left side lang yung pain, meron din siya at the same time na stones on the right. Kaya kailangan may plus natin yung both sides na yan, the right and the left kidney. Yan, bukod po sa ultrasound, in-examine na rin po ni Doc Philip Tan yung kanyang ihi sa pamamagitan nga ng urinalysis dahil sa complaint naman ito na UTI. Regards with the result, yung WBC or known as the puzzle is just 1-4. 1-4 siguro what we need to do, water therapy lang po tayo. In regards to the RBC, may 5-10 HPF, ibig sabihin more on water talaga. Sa ngayon po, hindi natin kailangan ng antibiotics. Ang kailangan lang natin bigyan si Arnel mga medication for the kidney stones and something for pain. Kapag may pain, that's the time na magte-take siya. Pero kung wala, no need na po. Then we'll observe again for up to 1 month. We need to check again. Pero kapag biglang lumabas yung stones ni Arnel, yung 2 piraso na yon, anytime pwede na tayo mag-ultrasound. At malaki po ang pasalamat ni Arnel sa Panginoon dahil nga sa alternatibong paraan na inirecommend naman ni Dr. Philip Tan ang kidney stones flushing. Papasalamat po ako sa UNTV kay Kuya Daniel na binigyan po ng pagkakataon sa serbisyong kasambahay doon po sa pagpapagamot ko po kay Doc Philip Tan po, ang doktor po na nag-asikaso po sa amin, yung clinic po niya, ang staff niya po. At pasalamat po ako sa kanila. Salamat po. Of course, lagi ho nating pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakataon na ibinibigay sa atin palagi na makapaglingkod sa ating mga kasambahay na nangangailangan. And papasalamat din tayo dito po sa ML Medical Team and TANS Multi-Specialty Clinic ni Dr. Philip Tan sa palagiang suportang ibinibigay nila sa ating pong advokasya na makatulong sa ating mga kapwa-tao. Yan ang ating service ni Doc para sa serbisyong kasambahay. Ataw na tayo kagad at 5:20 na ho, kaya service on the dot na tayo. Si Nanay Maria Teresa Escototo, 59 years old, galing po ng Valenzuela City. Nay, magandang hapon po sa inyo. Lapit po kayo, Nay, sa microphone yan para madinig po kayo. Ano po ang ating may pagsisilbi, Nay? Hingi po sana ako ng dugo para sa anak ko na dinadialysis po. Bakit ho dinadialysis ang anak ninyo? Meron po siyang lupus nephritis. Lupus. Nako, ibang kailangan ito dahil may specific ho yung dugo na kailangan ninyo, di ba, sa ganyan, para sa lupus? Ang
type po ng dugo niya is B positive. Hindi naman problema ho ngayon kasi kung ano man yung, basta ang kailangan lang ho doon, bibigay natin yung dugo, papaltan na ho yan doon sa ospital kung saan siya ginagawa eh. Kailangan lang nila merong kapalit, no? Pero yung blood type, okay naman po yung ano na yon. So far, kumusta ho yung inyong, ilan taon po ba yung anak ninyo? Bali, 26 years old po siya. 20 years old po nung ma-diagnose yung lupus niya. nephritis. Oo. 21 years old naman po, nag-start na siyang mag-dialysis. So yun, nasa 5 years na pala siya. Okay, Nay. Alam nyo, sa awa naman ng Panginoon, tayo ang isa ho sa mga pinakamatataas na blood donor dito sa atin hong Philippine National Red Cross at sa iba't ano ho kasi every quarter meron po tayong ginagawang mass bloodletting. So para ho yan in preparation nga din sa mga ganitong pagkakataon. At the same time, meron naman din po tayong mga live donors na nakaabang. But just the same, ito ho ay na-forward na din natin dito po sa ating Blood Donor Society. Meron po kasing Blood Donor Society din ang dating daan. Kaya po sa pamamagitan ng ating mga kasama sa ang dating daan sa Blood Donor Society po natin sa pangunguna ni Brother Eli Soriano ay mabigyan po kayo nitong kailangan po ninyo. So we will be taking action dito. Ano po ba ang palayaw nyo, Inay? Nene. Yun. Talagang tignan nga naman ninyo. No? Yan ang maganda eh. Oo. Biruin mo, kahit na 70 ka na, umabot ka ng 70, nene ka pa rin, di ba? Kaya magandang pangalan yun. Parang si Ate Baby, di ba? Senior citizen na ngayon, baby pa rin. Di ba? Talagang ganyan. So aling nene, yun po ay atin ng ayudahan po kayo doon sa kailangan yung dugo, ha? At asikasuhin po ng ating mga kasama dito sa ating action center. Okay na po yung kailangan po ninyo na yan. May awa po ang Panginoon, ha? Maraming salamat po, Kuya Daniel, pati na rin po kay Brother Eli Soriano. Gabi-gabi po, nakikinig kami ng anak ko. Talaga po. Salamat naman. Bati ko nga po pala, anak ko nakikinig siya. Ano pangalan po ng anak nyo? Si Roma Cerise Escototo po. Yan. Roma Cerise. Ano po palayaw niya? Maris. Maris. Yan. Maris, ha? So, daw po sa inyo. Ay, salamat po. At kumusta din sa iyo, Maris? Sana ay magpagaling ka at loobin nawa ng Diyos na ikaw ay maging maayos sa iyong kalusugan at mapakinabangan mo itong konting tulong na ating maiabot. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon po kami maging bahagi ng pagtuang naman sa inyo, Inay, ha? Sige po. Huwag kayo lagi makakalimot, Inay, manalangin kasi yun hong magagawa ng Diyos, hindi naman magagawa ng kahit sino sa amin. So ang amin lang po, yung kabutihan ng Panginoon ay maiabot din sa inyo sa pamamagitan ng atin pong mga programa. Pero of course, ang pinagkakautangan ho natin ang lahat yung nasa itaas. So sa Kanya tayo higit na umasa sa magagawa niya. Inay. Okay po. Yan. Salamat po uli. Salamat po. Salamat sa inyong pagtitiwala. 525, si Nanay Maria Teresa Escototo, 59 years old ng Valenzuela City. Ngayon naman ho, magbigay tayo ng update tungkol po dito kay Melinda Cunanan. Ito yung 43 years old na lumapit sa programa natin noong August 5. Ang hiningi niya naman po para maoperahan yung kanyang myoma. Sa awa po ng Diyos, ito'y ikinoordinate naman natin kay Dr. Natividad, isang OBGYN ng Manila Medical Center. At ngayon po ay nando na si Mel para sa operation niya. Tawagan natin si Dr. Natividad para po makibalita tayo dito. Dr. Natividad, magandang hapon po. Opo, kumusta na po, Doc, yung atin pong na-refer po sa inyo dyan na si Melinda? Dito kami, gusto ko na itama na dito kami sa Perpetual Sucor Hospital. Okay, ay Perpetual, opo. Perpetual Sucor Hospital sa may Sampaloc, sa may UST, tapat. Ay, opo. Ngayon, nandito siya ngayon. Naku, parang nauulan si Doktora.
Sandali lang. Doktora, magre-redial lang po kami ho at mukhang ilang araw na hong ganito yung signal eh. Pagka umihiho ang palaka kasi yung signal ng Smart at ng Globe kumukuti-kutitap. Ganun ho nangyayari. Ayan, nako, maniwala kayo. Tawagan lang ho namin ulit kayo. Re-redial lang po kami. Okay. Sige, 5:26 balikan muna natin yung mga naging serbisyo ho natin ng mga nakaraang araw sa ating Kasangbahay update bago namin balikan si Doktora. Ito. Update muna ho tayo sa awa ng Panginoon na ating programa ay all out naman dito sa mga public services natin dahil bukod ho dun sa nasiservisyohan natin on air, alam nyo, bukas ho ang ating linya ng telepono dun sa mga nagnanais na magpakonsulta, whether yan ho'y medical or legal. Tuwa at malaki natutulong ng UNTV sa kanilang public service campaign. Nagpunta nga ako dito para tumulong sa ilang pasyente. Nakakita tayo ng mahigit 30 pasyente. Nasilip natin ang mga tenga nila, lalamunan nila at ilong nila. At dapat ituloy talaga ng UNTV ang kanilang public service kasi alam mo naman maraming pasyente na hindi makapunta sa mga doktor dahil sa gastos. Pero sa tulong ng UNTV, nabibigyan sila ng serbisyo. Gaya ho niyan, si Dr. Norberto Martinez nagbigay po ng free ear check-up sa ating mga kasangbahay. Sana po lagi pong merong ganyan para po meron po sila matutulungan na may sakit. Ako, personally, nagpapasalamat ako dahil maraming nakikinap. Bantala po ay mahigit sa 800 residente ng Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga ang nabigyan po naman ng libreng bunot ng ngipin, x-ray, gamot at iba pang laboratories pati na yung libreng konsultasyong legal at medical. Sana po lagi pong merong ganyan para po meron po sila matutulungan na may sakit. Ako, personally, nagpapasalamat ako dahil maraming nakikinabang dito sa bigay niyong medical mission na to. Dito maganda dahil unang-una maraming tao, maraming pasyente at saka may laboratory, may x-ray at mga gamot. Bastante. Hindi kagaya ng iba na minsan gamot lang, walang laboratory, walang x-ray. Pero ito halos kumpleto. Isang kabayan po natin ang tuluyan namang napalaya dahil sa matyagang pagtutok ng aksyon at law center ni Kuya sa kanyang kaso. Ang akusado dito ay isang kasambahay. Naakusahan siya o napagbintangan siya ng kasong qualified theft, pagnanakaw po. Hindi napatunayan ng prosecution ang kanyang kasalanan. Wala silang tinatawag na direct evidence or eyewitness. Walang nakakita po. Ang kanilang ebidensya ay puro testimonial evidence or circumstantial evidence. Salamat po sa Diyos at kahit ano po, nagkaroon po ng problema malaki, napawalan sala po ako sa tulong po ni Kuya sa Action Center po at saka po kay Attorney Pablo Ahesta po. At naging tiwala naman po ng ilang mamamayang adik sa pagsukong ginagawa nila. Pumupunta ho sila dito sa ating himpilan at dito ho sila sumusuko dahil yung kanilang kapayapaan ng kaisipan na walang mangyayaring hindi maganda sa kanila kung sila ay sumuko ay naibigay naman pong pagtitiwala sa atin yan itong ating mga kababayan. Noong una po na may nag-surrender, tinatanong nga po ng Kuya bakit dito po nag-surrender. Natatakot sila, baka daw po mapatay sila kung sa iba sila susurrender. Superintendent? Opo, tulungan natin yan since surrender siya. I-document po natin yan at the same time, aalalayan po natin yan sa pag-turnover sa kapulisan at gayon din po sa local government. Gagawin natin sa ating local city government, masiguro natin ang kanyang kaligtasan. Tapos after they surrender, gagawa natin ng programa paano sila maka-recover o ma-rehab natin.
At yan po ang ating serbisyong kasambahay. So binigyan namin lang kayo ng update para alam po ninyo kung ano nagiging development dun sa mga ibang na ilalapit sa atin. Yan. Balikan ko lang si Dr. Natividad ko na nasa Perpetual Succor Hospital po sila ngayon. Doktora, pasensya na po at ang signal ho natin pinapasok ng kung ano yes, okay lang. May mayoma ho yung ating signal okay lang. So kumusta na po ngayon ang preparation, Doktora? Okay na, naka-dextrose na ngayon si Melinda, tapos hinihintay na lang namin yung alas 6 kasi yung anesthesiologist, although naghihintay na sa operating room, pero ito siya naka-NPO na, naka-fasting na, tapos may akit na namin sa operating room. Nakahandang-handa naman na din si Melinda ang kanyang spiritual, yung katawan niya, okay na okay siya at masayang-masaya siya dito ngayon. Ayun, Doktora, maraming salamat po sa inyo pong ayuda sa amin at nawa ay kayo ho'y pagpalain ng Panginoon. Ay, salamat. Nandito si Melinda, gusto niyo siya kausapin? Sige po, please. Ito si Melinda. Kausapin ko po Kapiraso. Melinda. Hello po, Kuya Daniel Rason. Kumusta ka na dyan ngayon? Mabuti naman po. So, ngayon sana maging maayos yung operation mo, ha? Opo. At kasama mo kami na nananalangin na maging matagumpay yung operation sa'yo sa matanggal ang mayoma mo at matapos yung iyong suliranin, ha? Opo. Okay, laksan mo loob mo at lagi kang mananalangin, magtatagubilin, ha? Opo. Sige, Melinda. Kuya, pwedeng magpasalamat? Sige po, go ahead, Melinda. Sige po, nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel Rason sa UNTV. Tagang napakabilis po ng action nila sa mga taga dating daan, kay Brad Eli na tumutulong sa UNTV. Maraming salamat po sa lahat. Ayan. Sige, Melinda, ha? Kalmante ka na. Kay doktor ko. Salamat po, Kuya Daniel Rason. Maraming salamat po. Sige, Melinda. Okay, wag ka na masyadong maging emotional dahil baka manghina ang katawan mo. At lagi kang magpasalamat sa Panginoon dahil utang natin sa Diyos ang lahat. Maraming salamat higit sa lahat sa Diyos. Kinasangkapan po kayo ng Diyos. Kuya Daniel Rason. Sige. Brad Eli, maraming salamat po. Sige. Maraming salamat po. Okay, salamat din kay Doktora. Hello? Doktora, yes, opo. Salamat po ulit, Doktora. Okay po, welcome po. Opo. Sige po. Kasyahan nawa kayo ng Panginoon, Doktora. Opo, salamat po. Sige po. Okay. Si Doktora Natividad ko ng Perpetual Succor Hospital at si Melinda Cunanan. Napakalaking bagay na meron tayong mga nakakatulong din dito sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Perpetual Succor Hospital dahil i-waive po nila ang lahat ng hospital bill. Ayan. So, salamat po sa inyo. Kahit papano, alam nyo, iba-ibang istorya lang. Kaya nga, merong pwedeng makatulong, merong kailangang tulungan, at higit sa lahat, ang ating pasasalamat sa Panginoon na tayo ho ay maging malita kasangkapan. Lagi ho natin sinasabi yan na wala ho tayong kwenta. Ibigay natin kung kanino yung karangalan. At yan ho ay lahat ng karangalan at kapurihan ay sa Diyos na siyang gumagawa ng lahat ng bagay. Tuloy-tuloy po tayo sa ating Service on the Dot. Okay, si Alex Claros, 53 years old, galing naman ng Baseco, Quezon City. Magandang hapon po. Lapit lang po kayo sa mikropono. Yan. Magandang hapon din po, Kuya Rason. Ano po ang problema natin, Mang Alex? Meron kasi akong alam na pagkakakitaan. Ang kailangan ko lang kasi yung puhunan para makabili ng gamit.
Anong pagkakakita ng ang iniisip mo? Kung magkakaroon ako ng mga gamit, pwede ako gumawa ng wheelchair na pwedeng ibinta at saka gumagawa rin ako ng mga artificial na paa, yung mga brace. Yun pa ang mga nalalaman ko na pwede kong asahan sa pangkabuhayan ko. So ang kailangan mo ay, ano ba ang tinatrabaho mo ngayon, Alex? Nagmamasahe lang muna. So ang kailangan mo ngayon ay kumbaga, matawag girlfriend mo. Ilan ba anak nyo, mga Alex? Ito lang po, isa lang po. Isa lang. Yung asawa mo nasaan? Umiwalay na po. Ha? Iniwan ka? Iniwan. Bakit ka iniwan? Siguro sa kahirapan. Baka naman ikaw ay nang bababae pa. Ay, hindi po, mabait na po ako. Mabait ka na? Dati hindi? Hindi dati. So, sige. So, gusto mo nang mapapag-umpisahan kahit papaano? Opo. Okay. Marunong kang gumawa ng mga orthopedic braces? Opo. Pati yung artificial na paa? Opo. Meron ako dito yung binidyo ko na ginawa. Talaga? Artificial na buhok. Hindi mo kaya. Wala nakakagawa niya. Hindi pa. Akala ko. Kasi mayroon nasa likod. Kailangan yata na. Pero sige lumapit na tayo kay Rudy Medina na may-ari nitong mga medical supplies at pinagre-report ka doon. Mabibigyan ka na ng trabaho dahil ikaw ay doon ka namin ipapasok kay Rudy Medina. So para magkaroon ka ng trabaho. Ilang taon na yung anak mo? Ganda-ganda pa naman ang anak mo. Sa 28 magta-3 taon na po. Ayun. Sino nag-aalaga? Ako po. Ikaw, paano ka magtatrabaho? Hindi. Paano? Sino mag-aalaga dyan pag nagtatrabaho ka? May paraan naman yan pag nandun. Sige ha. Okay. At punta ka doon kay Tata Rudy. Ha? At sabi mo, pag hindi ka tinanggap sa trabaho, sabi mo sa akin at tatanggalin ko sa trabaho yan. Yun yung may-ari. Usap po na po siya. Okay. Very good. Sabi mo pagka may problema, sabi mo sa akin at lagyan natin ng kausapin. Pakiusapan natin ulit. Okay. Salamat Alex Salamat. Pagbutihan mo pagtatrabaho Yan, sige. Papakabait ka na yung anak mo. Ano pangalan mo? Alexa. Alexa. Talaga naman parang sa Amazon yan Alexa. Si Alexa sumasagot sa akin yun. Si Alexa. Who discovered the Philippines? Yan. Alexa. Sige. Alex punta ka doon at para maayos nila yung referral mo Salamat po, Kuya Daniel. Bueno, ayan kota na ba ako? Kota na ba ako? Ayan sinasabi ko sa inyo. Dapat kasi minamanage nyo ganyan para hindi tayo nag-go-overtime na hindi tayo mapagalitan ni Atty. Reggie Tonggol. Nakikinig pa naman si Jason Torrio at saka si Mylene Ruga. Nanonood raw sila doon sa Hong Kong Nanonood pa sila sa Hong Kong. At habang sila ay naglalaro ng Pokemon Go. Talaga naman, ano ba naman yung... Bakit ba naman ganyan ang pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon? Mag-iingat kayo sa mga ganyan, lalo na pag umuulan. Madulas ngayon ang kalsada. Paalala ko lang bukas makakasama natin ang isa hong obstetrician and gynecologist dun sa mga may problema sa matre, sa reproductive organ. Pwede kayong magsadya dito sa ating himpilan mga 5 o'clock in the afternoon. Pero yung ating pong action center, bukas po yan Monday to Friday. Ang open po natin, open tayo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero of course, 4:30 nag-uumpisa na ho ang ating programang Serbisyong Kasangbahay. Yan. Pansamantala ay papasalamat tayo sa lahat ng mga naging kaagapay natin dun sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Kasama na ho yung mga doctors natin at kasalukuyan ngayon si Attorney Alfred Fortesa at saka si Dr. San Luis na nandyan ho ngayon sa atin pong sa kabilang andun sa ating
Sa may UNTV Action Center. Nandun doon sila pareho. Ayan. At nakikita nyo na yung dalawa. Tuloy-tuloy po sa pag-entertain dun sa ating mga kababayan, especially yung mga merong gustong ilapit, ikonsulta. Ayan. At legal man o medical. So, sa lahat to, nag-aanyaya tayo. Sana tulungan lamang din ninyo kami dito sa ating pong programa 4:30 to 5:30 in the afternoon. Tayo ho'y magkakasalo. Actually, 4:30 to 5:45 ho kami. Nakakita mo pagka nag-overtime sila ay nalipat na ng schedule 5:45 to 6:45. Okay, talaga may sariling deklarasyon dito lang yan. Dito lang yan. Mabuti na lang at nandoon yung kaibigan. Mabuti kaibigan ko yung may-ari na estasyon. Ayun si Ani Rentoy tatawa-tawa. Diba? Meron ka pang panauhin dyan May panauhin kang pandarak Diba? Si Porky yun ang tinatawag na panauhing pandarak. Diba? Bukas loobin ng Panginoon, salo-salo ulit tayo dahil amin hong sinusubaybayan pati na yung mga sumusuko sa atin dito kasi mahirap pagka sumuko kailangan kagaya nung nakaraan isang araw, di ba? May sumuko sa atin. Yung pala may nagpaplat na ng kung ano-ano. Tapos iniyakan na ni Ani kasi nakulong. Talaga nga naman mabuti na lang nakalaya. Kung wala dyan, paano na lang ang mangyayari? Ay talaga nga naman Well, salamat po sa Panginoon. Muli ay nakapagsagawa tayo ng pag-abot ng ating pong magagawa sa ating mga kapwa-tao at makarating sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Subalit kagaya ng ating sinasabi palagi, hindi po amin ang karangalan. Tayo po ay maliit na instrumento lamang para makarating sa ating mga kapwa-tao ang kabutihan ng Panginoon. Nananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at lahat ng kapurihan. Hayaan niyo po na kayo ay aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, di ho natin pinipili yan, wala ho tayong pinipiling kung ano man ang inyong kulay sa buhay o ano man ang inyong mga kalagayan, ano mang sektor kayo nakabilang, dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay.